We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Patay ang isang kandidato sa pagka-barangay chairman sa Kapatagan, Lanao del Sur matapos barilin ng nakaalitan nito na mister ng kumakandidatong incumbent barangay chairman sa kanilang lugar. Ang sospek agad na tumakas. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Dead on the spot ang isang kumakandidatong barangay chairman sa barangay Sigayan sa bayan ng Kapatagan, Lanao del Sur na si Kamar Bilao Bansil matapos itong pagbabarilin ng kanyang nakaalitan na mister ng incumbent barangay chairman sa kanilang lugar. Nakatunggali rin ng biktima sa barangay NSK elections. Kinilala ng kapulisan ng sospek na si Pabil Pagrangan na agad tumakas pagkatapos ng insidente. Ayon sa Kapatagan Police, mag-iigib lang sana ng tubig ang biktima kasama ang asawa at 7 taong gulang na anak nito nang mangyari ang pamamaril. Nakapakahan sila sa multi-cap ay mag-iigib po sila. No, pagdating po dun sa harap ng barangay hall, pinara po sila ng itong suspect na si Pabil Pagrangan, isang asawa ng incumbent barangay chairman sa barangay Sigayan po. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ng bala ang asawa at anak ni Bansil, ngunit dinala pa rin ang mga ito sa ospital dahil sa naranasang trauma. Sa inisyal na report ng kapulisan, umabot sa 7 tama ng baril ang tinamo ng biktima. Na-recover naman ng kapulisan ang 29 na basyon ng hinihinalang M16 rifle na ginamit umano sa pamamaril. Samantala, nagpapatuloy ang manhunt operation ng kapulisan para sa agarang pagkakadakip sa sospek. Ngayon po, maraming mga datos doon na gumagawa ng paraan na ma-surrender, yung ma-surrender po yung suspect po. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naka-full alert ang security forces ng Cotabato City Police Office matapos ang insidente ng pamamaril sa lugar kung saan 3 katao ang patay at 3 ang sugatan. Kumusay natin ngayon ang sitwasyon doon kasama si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao live sa Cotabato City. Abby, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Sara, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng security forces dito sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City kung saan naganap ang pamamaril na ikinamatay ng 2 kandidato sa pagka-barangay kagawad at 1 residente at pagkakasugat ng 3 pang mga residente noong Lunes. Samantala, dahil sa takot, umalis muna sa kanilang mga bahay ang mga residente kung saan naganap ang pamamaril. Naka-full alert ang security forces ng Cotabato City matapos ang nangyaring pamamaril sa lugar noong Lunes ng gabi, kung saan 3 katao ang patay at 3 din ang sugatan. Samantala, lumikas ang ilang mga residente sa pinangyarihan ng insidente dahil umano sa takot. Matapos ang pamamaril noong Lunes ng gabi, may mga bakas pa ng dugo dito sa Sosa Street, Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Ilang mga sasakyang nakaparada naman ang tinamaan ng bala ng baril. Basag ang salamin ng van na ito at may 2 sasakyan pang nadamay. Ang insidenteng nag-ugat umano sa away dahil sa paglalagay ng campaign posters, ikinasawi ng 3 katao. Kabilang ang 2 kandidato sa pagkabarangay kagawad. 3 naman ang sugatan. Dahil sa takot sa nangyari, lumikas ang ilang residente at nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Yan ay kahit mayroon ng mga dineploy na mga sundalo at pati tangke sa lugar. Bumalik na siguro sila kasi kung nakakakita sila ng mga tangke, mga
police, mga marines, ay para sa kaligtasan din nila. Sana hindi nila ma-misinterpret na another gulo na naman. Back to normal na tayo. Sa pagpapatuloy na investigasyon sa insidente, isinailalim na sa paraffin test ang 12 sospek upang malaman kung sino sa kanila ang nagpaputok ng baril. Posible silang kasuhan ng multiple murder with double frustrated murder. The suspect was identified, he was arrested, and a case has been filed against him. Dito sa tingin namin, sa tingin ko, although di pa na-file ang case, considered as case solved siya. Dahil sa insidente, pinag-aaralan ng ilagay sa ilalim ng mas mahigpit na orange o red category ang Barangay Rosary Heights 12. Ang magiging implication naman yan, siyempre dadagdagan natin ang pwersa, i-intensify natin ang operation dyan against those firearms and all other things na may kinalaman sa election na posibleng makapagpagulong. Higit 1,000 security forces umano ng Cotabato City Police Office ang ide-deploy sa mismong araw ng barangay at sangguniang kabataan elections. Umaasa ang otoridad na magiging matiwasay ang eleksyon sa tulong na rin ng mga residente. Sara, kasalukuyang nasa kustudiya ng Police Station 1 sa Cotabato City ang 12 sospek sa naturang pamamaril. Sa ngayon, tumanggi na muna silang magbigay ng kanilang pahayag, ngunit anila nakatakda silang magbigay ng official statement kasama ang kanilang legal counsel sa mga susunod na araw. Sara. Okay, maraming salamat Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Arestado na ng PNP ang mga sospek sa pagpatay sa tumatakbong chairman sa Aguilar, Pangasinan. Incumbent barangay chairman itinuturong utak sa pagpatay ayon sa PNP. Tutukan yan sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Naaresto na ng pulisya ang mga suspect sa pagpatay sa tumatakbong chairman sa Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan na si Ernel Flormata. Bukod sa gunman, kabilang din sa naaresto ang itinuturong utak sa krimen, ang incumbent barangay chairman na nag-iisang kalaban sa pagka-chairman ng biktima. Lumalabas na yung gunman is hinire nung incumbent barangay captain. Ayon sa pulisya, unang naaresto ang driver ng tricycle na sinakyan ng gunman. Isinalaysay daw ng tricycle driver sa pulisya kung sino ang bumaril at ang nag-utos sa krimen. Inilahad din ng tricycle driver ang kinaroroonan ng gunman. Sa isang barangay sa mga Tarang, Pangasinan, naaresto ang gunman. We will hand justice mga dapat bigyan at yung mga culprit ay ipapakulong natin at hindi natin kumbaga papayagan na sila yung mamayagpag at guguluhin itong eleksyon natin. Kasong murder ang kakaharapin ng 3 suspect na sinusubukan pa ring makapanayam ng GMA Regional TV. Sa salaysay ng gunman at incumbent barangay chairman sa pulisya, iginiit nila na hindi totoo ang umano'y paratang. Nasa kustudiya na ng Aguilar Police Station ang mga suspect. Tumanggi na muna magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Samantala, karagdagang pulis na itinalaga sa bayan matapos makapagtala ng election-related case. Doon sa deployment ng mga personnel, dadaan po kasi sa amin yon with our approval kung ilan yung madi-deploy na additional na augmentation doon. Kung kailangan lagyan pa ng army, lagyan ng ibang mga persa, ganoon po yan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang 4 na katao, kabilang ang isang 4 na buwang buntis matapos matabunan ng gumuhong lupa sa General Nacar, Quezon. Ayon sa pulisya, 4 na araw na nakaranas ng pag-uulan sa lugar dahilan para lumambot ang lupa. Yan ang balitang hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tulong-tulong ang mga otoridad sa pag-recover sa mga bangkay sa Sitio Angelo, Barangay Umiray, General Nacar, Quezon nang matabunan ng makapal na putik ang mga biktima matapos ang landslide sa lugar. Patay sina Ramel Binalaw, Jonathan De Los Angeles, Cheryl De Los Angeles at ang 6 na buwang buntis na si Jonely Datario. Batay sa investigasyon, 4 na araw nang nakararanas ng malakas na pag-ulan sa lugar dahilan ng paglambot ng lupa. Sa report pa ng General Nacar Police, nakatira ang mga nasawing biktima sa mismong bundok kung saan may mga butas na umano'y pinagbiminahan ng mga nasawi. Parang mga nagmimina ang mga tao doon. So,
Maraming mga butas pala doon sa bundok na yun, sir. And doon din yung mga bahay-bahay nila, sir, sa gilid-gilid. Yung mga miners, sir, doon na rin ang mga bahay nila. Tumigil lang daw saglit sa pagmimina ang mga biktima dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Pawang mga residente ng Santa Ines sa Tanay Rizal ang mga nasawing biktima. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Gabi, sir, tinigil din nila yung pagmimina, sir, nung umuulan, sir. So, kaya hindi muna tinuloy yung pagmamining. And na madaling araw, sir, saka nagkaroon ng sir, na landslide. Nadala na sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal ang mga nasawing biktima. Nagpapatuloy pang investigasyon at ang search and rescue operation sa lugar. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang isang bahay sa Magaraw, Camarines Sur. Pinagdaroang lighter ng mga bata, isa sa mga itinuturong dahilan ng insidente. Naka-alerto si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mabilis na nilamon ng apoy ang bahay na ito sa Barangay San Miguel sa bayan ng Magaraw, Camarines Sur, Martes ng gabi, October 24. Bagamat agad rumisponde ang mga kawani ng BFP, makikita rin sa video na nagtulong-tulong na magi ang mga residente sa lugar para maapula ang apoy. Sa inisyal na investigasyon ng BFP Magaraw, ang pinaglaroang lighter ng dalawang bata na nakatira sa naturang bahay ang pinagmula ng apoy. Sinabrit niya sa papel, pigdugot naman sa sindang red na kortina. Duman po kaya sa kwartong ito, gulpi dumaning mga gamit, mga bado sa mga papel. Kaya po duman sa second floor kang harong ni Jason Aduana. Wala namang taong nasaktan pero pansamantala na natili ngayon sa chapel at evacuation area ng barangay ang dalawang pamilyang naapektuhan ng naturang insidente. Hindi ko lang aram kung hanggang luar kami dito. May pang malipatan, may man kualam pa. Kasalukuyan pang inaalam ng mga otoridad ang halaga ng pinsalang iniwan ng naturang sunog. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko na lagi mag-ingat para maiwasan na ang mga ganitong insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkakaubusan na raw ng anti-rabies vaccine sa probinsya ng Marinduque ayon sa Provincial Veterinary Office. Inirekomenda na rin ng ProVet na magdeklara ng state of calamity ang ilan pang mga bayan sa probinsya na nakapagtala ng kaso ng rabies. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng rabies sa Marinduque, halos magkaubusan na raw ng anti-rabies vaccine para sa mga hayop ayon sa Provincial Veterinary Office. 12 na ang kumpirmadong positibo sa rabies sa lugar, kabilang na ang isang baboy na kinagat umano ng rabid dog. Siyam pa ang hinihintay ang resulta mula sa confirmatory test. Meron pa pero hindi sapat para bakunahan lahat ng population. Procurement ng bakuna dito sa local government unit medyo mahirap, mabagal ang proseso. Ayon sa Provincial Veterinary Office, target nilang mabakunahan ang 75% ng dog population sa lugar. Halos araw-araw daw nagtutungo ang Rabies Task Force Quick Response Team sa bawat bayan para bakunahan ang mga alagang aso at magsagawa ng education campaign para sa mga residente. Inirekomenda na rin daw ng ProVet sa ilang bayan na may 3 barangay na apektado na ng rabies na magdeklara na ng state of calamity. Matatandaang nauna nang nagdeklara ang bayan ng Boac ng state of calamity matapos makapagtala ang 30 barangay dito ng kaso ng rabies. Para una, magamit nila yung kanilang quick response fund, makabili sila ng bakuna at maipaayos nila yung kanilang mga pansamantalang silungan ng mga hayop na sisinupin yung mga pag-aalaga ng aso. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Hazel Kawaing Alviar nagbabalita para sa GMA Integrated News. 4 na dayuhan at 2 Pinoy na sangkot umano sa kidnap for ransom sa Bohol, arestado ng pulisya. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Matagumpay na narescue ng pulisya ang isang 53 anyos na Chinese woman na umano'y biktima ng kidnap for ransom at dinala sa Panglao, Bohol. Kasama sa mga naaresto ang 2 Pinoy na kasabwat umano ng mga suspect. Ang mga suspect ay kasalukuyang nakapiit sa detention facility sa Bohol PNP. Ayon kay Bohol Provincial Police Office Director, Police Colonel Lorenzo Batuan, ikinasang rescue operation matapos nilang matanggap ang ulat na may isang negosyanteng kinidnap. Isinagawa ang rescue operation nitong Martes
Huli nakita ang biktima na nagmula sa Jiangsu Province sa China noong October 18 sa bayan ng Taoist, Bohol. Limitado ang impormasyon na ipinilabas ng pulisya dahil nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa kaso. Nasabat mula sa mga suspek ang umano'y mga armas at sasakyan na ginamit sa illegal na operasyon. Naka-release yun ang family sa victim o ransom through bank transfer. Because murag gidala man nila in a specific area, gitawagan ang family, nakahatag yun, kining tanan i-consider sa pag-file sa kaso. Sinubukan ng GMA Regional TV News na makuhanan ng panig ang mga sangkot sa kaso, subalit hindi sila nagpa-unlock ng panayam. Ayon kay Bohol Governor Aris Umintado na nagtungo sa lugar kung saan aristo ang mga biktima, isolated ang insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. 6 na sangguniang kabataan candidates sa Davao City ang nahulog sa dagat matapos bumigay ang footbridge na dinaanan nila habang nangangampanya sa lugar. Isa-isang iniahon ang mga kandidato sa pagka-SK Kagawad nang mahulog sa dagat matapos bumagsak ang footbridge kung saan sila dumaan upang mangampanya sa Barangay Matina, Aplaya, Davao City noong linggo. Nagkakabit daw ng poster ang mga kandidato nang biglang bumagsak ang footbridge. Mabuti na lang at mababaw lang ang tubig sa dagat noong mga oras na iyon. Nabasa maging ang kanilang mga gamit. Ayon sa mga residente, hindi raw yun ang unang pagkakataon na bumagsak ang footbridge sa lugar. Ayon sa barangay, may mga nag-donate na daw upang mapaayos ang nasabing tulay. Mahigit 74 kilos na iba't ibang klaseng mishandled meat ang nakumpiska ng Meat Market Monitoring Task Force sa mga pamilihan sa Baguio City. Ayon sa Veterinary and Agriculture Office, mayroon namang permit ang mga panindang karne pero sira na raw ang mga ito. Hindi na ito ligtas kainin kaya kinumpiska ng otoridad at ibinaon sa lupa. 3 kilo rin ng lutong karne ng aso ang nakumpiska sa 3 kainan sa isang barangay sa lungsod. Binigyan ng warning ang mga meat vendor na liban sa isa sa mga may-ari ng kainan na nagbebenta ng dog meat. Posible raw tanggalan na siya ng permit para mag-operate dahil paulit-ulit na niya itong ginagawa. Isinagawa ang aktibidad kasabay ng selebrasyon ng Meat Safety Consciousness Week. Nilabas nila sa play area na hindi control temperature, kaya nasira. Umaasa ang mga flower farmers sa Daraga Albay na makakabawi ngayong undas matapos ang epekto ng pandemya at pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Narito ang report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Ilang araw bago ang undas, handa na ang naggagandahang bulaklak sa tanimang ito sa bayan ng Daraga Albay. Positibo naman ang mga nagtatanim na makababawi sila ngayong undas matapos ang naging epekto ng pandemya at ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa kanilang kabuhayan. Sa katunayan, kahit malayo pa raw ang undas, may mga nagpapareserve na raw ng mga bulaklak sa kanila. Hindi naman masyadong nagtanim noon kasi wala nga bibili, wala daw magatinda. Pwedeng income kami sa dita, nagkalusutan mo kung ana, kaysa namo na. Kaya nagpasalamat ako nakalisa sa lockdown. Pero kung positibo sina Eleanor at Nerio, tila alanganin naman daw na makabawi si Christopher dahil naapektuhan sila matapos ilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Hindi nakatanim yung iba, gusto yan makapagtanim. Hindi nakatanim dahil siyempre nag-evacuetan. Bawal man mag-ano dito sa Matnog. Samantala, ayon sa mga flower farmer na ito, posibleng tumaas ang presyo ng mga bulaklak sa probinsya ng hanggang 20% sa mga susunod na araw. Ay ang mataas na agricultural inputs tulad ng presyo ng abono, pesticides at iba pa. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng bansang Israel at grupong Hamas, libo-libong mga taga Marawi City ang nagsagawa ng prayer rally bilang panawagan para sa kapayapaan sa nasabing bansa.
Samantala, Zamboanga City LGU nagsagawa naman ng citywide candle lighting vigil. Narito ang report ni Krisa Dapitan ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagsama-sama ang libu-libong Muslim sa Marawi City, Lanao del Sur sa pagdaraos ng prayer rally bilang panawagan na naway matapos na ang nangyayaring giyera sa pagitan ng bansang Israel at grupong Hamas. Ito ay pinangunahan ng One Bangsa Movement kasama ilang paaralan sa syudad. Where is humanity? Please wake up and make Israel pay for all the war crimes they committed against the Palestinian people for more than 7 decades. Almost a century. Dinaluhan din ito ng iba't ibang sektor tulad ng kabataan, non-government organizations at civil society organizations. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, handa raw ang Pilipinas na tulungan ang mga Pilipinong naiipit sa giyera na makauwi sa bansa. Okay, sabihin ng gobyerno natin, iutos ng ating Pangulo na i-repatriate natin yung mga Pilipinos from Israel or from Egypt or from anywhere, mabalik ng Pilipinas. Handa po tayo. Nakaready yung ating mga C-130. Sa Zamboanga City, nagsagawa naman ng citywide candlelight vigil sa City Hall grounds at sa Barangay Pasonangka Sabado ng gabi. Ito'y bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa kabila ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Kasabay ng pagsindi ng mga kandila ang mensahe ng pag-asa na matapos na ang giyera. As far as we know, no, from the local government side, wala naman pong napapabalita no, na naaapektuhan na Zamboangueño, na OFW dito po sa nangyayaring giyera. Sa ating pong lahat to pray no, na magkaroon po ng peaceful resolution ito pong conflict na to. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Krisa Dapitan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagsisira ng BJMP Calabarzon ang mga nakumpiskang kontrabandong gamit sa loob ng mga selda. Napagalaman din gumagamit ng bata ang ilang bisita para makapagpuslit ng kontrabando. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Minaso at pinagdudurog ang daan-daang mga cellphone at iba pang ipinagbabawal na gamit na nakumpiska sa iba't ibang piitan sa Calabarzon Region. Sinira maging ang mga SIM at memory cards. Hindi na rin mapakikinabangan ang bulto ng mga sigarilyong nakuha mula sa mga preso nang sabay itong ilubog sa tubig. Sinisira po natin ito para hindi na muling magamit at maipasok pa sa loob kasi ayaw natin na masabi ng mga tao na ito ay nire-recycle natin. Hindi po natin to na-tolerate yung ganitong klase ng mga pagpapasok ng mga kontrabando. Bahagi ang pagwasak sa mga bagay na yan para malinis ang pasilidad piitan. Na bagamat mahigpit na umano ang pagbabantay para hindi masalisihan ng mga dalaw ay nagiging palaisipan kung paanong may nakakapuslit pa rin ang mga gamit sa loob. Ang tingin ng BJMP, ginagamit ng mga dalaw ang mga bata para makapagpasok ng mga ipinagbabawal na gamit. May mga bagay na katulad ng sa loob ng ari ng mga visitors or dumadalaw sa mga bata o sanggol. Masakit mang isipin pero talagang nagagamit pati mga bata o na walang kamuwang-muwang ay nalalagyan nila ng ganong uri ng mga kontrabando. Ayon sa BJMP, sinuri rin muna ang mga cellphone bago sirain para malaman kung may posibleng katransaksyon sa iligal na gawain ng mga PDL. Patuloy ang isasagawang pangungumpiska sa mga gamit at iba pang umano'y mga kontrabando sa loob ng selda. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maningning at makukulay na Christmas display atraksyon sa City of San Fernando, Pampanga. Makipasko tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Christmas is in the air na sa City of San Fernando sa Pampanga. Nagningning ang buong Capital Town Plaza dahil sa makukulay na Christmas display mula sa Christmas tunnel hanggang sa Christmas-inspired mini houses. Highlights din sa lugar ang giant teddy bear na sumisimbolo sa karaniwang Christmas gift at nagbibigay ngiti sa mga chikiting. Saan mang sulok sa lugar, ramdam na ang Christmas spirit. May artificial snow rin na in-enjoy ng bawat isa. Kailangan. Bakit? Kasi maraming stress ngayon. So para
for the meantime, pag nakita nila yung nagkikislapan nating mga ilaw at nagagandahan nating pailaw dito, makakalimutan nila ang problema nila sa buhay. Kasi masaya dito sa amin, lalong-lalo na yung mga parol namin, nagagandahan. At syempre, hindi mawawalang iba't ibang klase ng affordable foods na suwak sa panlasang Pinoy. Mula sa iba't ibang corn dogs, pizza and pasta, crispy foods, at syempre ang mango sticky rice. Binabalik-balikan talaga kasi pangmasa naman talaga yung mga presyo. Enjoy rin ang mga chikiting sa iba't ibang games na tampok sa lugar, mula sa kids land, trampoline at inflatables, hanggang sa archery and shooting. Meron ding henna tattoo and face painting. First time niya kasing itatry ito. Gusto niya daw mag-Spider-Man. Tunay nga nakakaibang selebrasyon ng Pasko sa Pinas. Bukod sa masaya at makulay, worth to remember ang bawat sandali, lalo na kung kasama ang mahal sa buhay ngayong Christmas season. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Na-rescue ng otoridad ang isang sunfish na napadpad sa baybayin sa Oton, Iloilo. Nakita na palutang-lutang sa baybaying sakop ng Alegre, Oton, Iloilo ang sunfish na ito Martes ng umaga. Agad namang rumisponde ang tauhan ng Philippine Coast Guard Auxiliary upang ma-rescue ang nasabing isda. Ayon kay Auxiliary Captain Brendon Apina ng 601st Squadron ng PCGA, nakaapat na beses pang pabalik-balik ang mga isda, ang naturang isda malapit sa dalampasigan hanggang sa naibalik ito sa dagat. May habang mahigit 2 metro at lapad na 1.5 meters ang napadpad na sunfish ayon sa BFAR 6. Ang sunfish ay hindi pa may tuturing na endangered species, ngunit masasabing nasa vulnerable na ito ayon sa Regional Director ng BFAR 6. Ibig sabihin nanganganib na rin na maubos ang populasyon nito. Mga kapuso, 60 araw na lang bago magpasko. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.